tugon sa kolonyalismo at imperialismo ng Pilipinas at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Agenda Overview. Geographical na pangkalahatang ideya ng Timog Silangang Asya. Panahon ng kolonisasyon, pagdating ng mga Europeo sa Timog Silangang Asya. Pamumunong kolonyal at ang epekto nito sa mga lokal na lipunan, mga revolusyon at ang pakikibaka para sa kalayaan. Pamana ng kolonisasyon at ang makabagong pambansang pagkakakilanlan. Geographical na pangkalahatang ideya ng Timog Silangang Asya. Mapa na ipinapakita ang Pilipinas, Indonesia, Vietnam, Malaysia at Myanmar. Geograpikong lokasyon. Ipinapakita ng mapa ang mga posisyon ng Pilipinas, Indonesia, Vietnam, Malaysia at Myanmar sa Timog Silangang Asya. Estratehikong lokasyong baybayin. Ang bawat bansa ay matatagpuan sa mga makahalagang lugar na baybayin na kritikal para sa kalakalan at paglalayag sa dagat. Kalapitan sa mga ruta ng kalakalan, ang mga itinatampok na bansa ay nasa malapit sa mga pangunahing pandaigdigang ruta ng kalakalan sa dagat na nagpapadali sa komersyo. Impluwensya ng mga kapuluan. Ang mga kapuluan sa rehiyon ay nagbibigay ng likas na daungan na nagpapadali sa kalakalan sa dagat at palitan ng kultura. Epekto ng mga hanay ng kabundukan. Ang mga hanay ng kabundukan ay may impluwensya sa klima ng rehiyon at nagsisilbing likas na hadlang na nakaaapekto sa mga hangganang pampolitika. Malacca Strait Significance. Ang kipot ng Malacca ay isang estratehikong daanang pandagat na mahalaga para sa pandaigdigang kalakalan at sa paligsahan ng mga kolonyal na kapangyarihan. Pagkakaiba-iba ng mga pangkat etniko. Ang Timog Silangang Asya ay tahanan ng maraming pangkat etniko. Bawat isa ay may natatanging tradisyon at gawiing kultural na malalim ang ugat sa kasaysayan ng rehiyon. Iba't ibang wika. Ang rehiyon ay tahanan ng iba't ibang wika na sumasalamin sa masalimot nitong ugnayang panlipunan at nakaaapekto sa komunikasyon sa pagitan ng mga komunidad. Impact on historical interactions. Ang pagkakaiba-iba sa kultura at wika ay humubog sa mga ugnayan noong panahon ng kolonisasyon at pagtutol na nakaapekto sa mga alyansa at tunggalian sa rehiyon. Panahon ng kolonisasyon. Pagdating ng mga Europeo sa Timog Silangang Asya. Ang larawan na ipinapakita ay ang lumang larawan ng mga barkong kolonyal at ang kanilang kahalagahan. Simbolo ng paglawak ng Europa. Ang mga barkong kolonyal ay kumakatawan sa pagsisimula ng paglawak ng mga Europeo patungo sa Timog Silangang Asya, na nagmarka ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan. Pagpapasigla ng kalakalan. Ang mga barkong ito ay nagbukas ng mga rutang pangkalakalan na nag-ugnay sa Europa at Timog Silangang Asya, na nagpalakas sa komersyo at palitan ng kultura. Epekto sa militar at misyonero. Ang mga barkong kolonyal ay nagsilbi rin sa mga kampanyang militar at gawaing misyonero na nakaimpluwensya sa kasaysayan at kultura ng rehiyon. Presensya at mga gawain ng mga sundalong Europeo. Una, pagpapatupad ng pamumunog kolonyal. Malaking ginampan ang papel ng mga sundalong Europeo sa pagpapatupad ng kapangyarihang kolonyal sa mga sinakop na rehiyon. Pangalawa, pakikilahok sa mga labanan. Madalas na nakikibahagi ang mga sundalo sa mga labanan upang kontrolin at supilin ang mga kilusang lumalaban. Pangatlo, pagpapatayo ng mga kampong militar. Itinatag ang mga kampong militar upang mapanatili ang seguridad at maipakita ang kapangyarihan sa mga lokal na lugar. At ang panghuli, impluwensya sa lokal na kapangyarihan. Ang presensya ng mga sundalo ay nagbago sa balanse ng kapangyarihang lokal at sa mga sistema ng seguridad. Paglalarawan ng ugnayan sa pagitan ng mga Europeo at mga katutubong populasyon. Una, saklaw ng mga ugnayan. Ipinapakita sa paglalarawan ang parehong pagtutulungan at tunggalian sa pagitan ng mga Europeo at mga katutubong populasyon noong panahon ng kolonisasyon. Pangalawa, palitang kultural. Binibigyang diin ng mga larawan ang pagpapalitan ng mga kaugalian, kalakal at kaisipan na humubog sa dalawang panig na sangkot. Pangatlo, mga tensyong kolonyal. Ipinapakita rin sa mga imahe ang mga tensyon at pakikibaka na nag-ugat sa pagkakaiba ng interes at balanse ng kapangyarihan. Pamumunong kolonyal at ang epekto nito sa mga lokal na lipunan.
Mga sistema ng pamamahala at pagsasamantala. Una, mga balangkas ng pamamahalang kolonyal. Nagtatag ang mga kolonyal na kapangyarihan ng mga organisadong sistema upang pamahalaan at kontrolin ang mga lokal na populasyon at teritoryo ng epektibo. Pangalawa, pagkontrol sa mga yaman. Nakatuon ang mga sistemang kolonyal sa pamamahala at pagkuha ng mga likas at pang-ekonomiyang yaman para sa kapakinabangan ng imperyo. Pangatlo, pagsasamantala sa paggawa. Madalas na sinasamantala ang lokal na lakas paggawa sa ilalim ng pamumunong kolonyal upang mapalaki ang kita ng mga kolonyal na bansa. Mga pagbabagong kultural, pang-ekonomiya, panlipunan sa ilalim ng kolonisasyon. Una, pagpapakilala ng mga bagong relihiyon. Dinala ng kolonisasyon ang mga bagong relihiyon na malaki ang naging impluwensya sa mga lokal na kultura at paniniwala. Pangalawa, mga pagbabago sa sistema ng edukasyon. Nagtatag ang mga kolonyal na kapangyarihan ng mga bagong sistema ng edukasyon na nagbago sa tradisyonal na paraan ng pagkatuto at pagpapasa ng kaalaman. Pangatlo, pagbabago sa mga modelong pang-ekonomiya. Ipinatupad ang mga bagong modelong pang-ekonomiya na kadalasang nagbago sa istruktura ng mga lokal na ekonomiya at pamamahagi ng mga yaman. At ang panghuli, epekto sa panlipunang antas. Dulot ng mga pagbabagong kultural at pang-ekonomiya, lumala ang pagkakahati-hati sa lipunan at tumaas ang antas ng hindi pagkakapantay-pantay. Pag-usbong ng mga damdaming nasyonalista. Una, impluwensya ng mga bagong kaisipan. Ang pagkakalantad sa mga bagong kaisipang pampolitika at panlipunan ay nagbigay inspirasyon sa mga tao na hangarin ang kapangyarihan at kalayaan. Pangalawa, pang-aapi sa ilalim ng pamumunong kolonyal. Ang pang-aapi ng mga kolonyal na kapangyarihan ay nagdulot ng malawakang pagkadismaya na nagtulak sa mga mamamayan na hangarin ang sariling pamamahala. Pangatlo, pag-angat ng mga kilusang nasyonalista. Umuusbong ang mga kilusang nasyonalista upang mabawi ang pambansang pagkakakilanlan at kalayaang pampolitika. Mga rebolusyon at pakikibaka para sa kalayaan. Larawan ng mga rebolusyon at pag-aalsa. Una, damdaming dulot ng mga larawan. Ipinapakita ng mga larawang revolusyonaryo ang matinding damdamin at determinasyon ng mga taong lumalaban para sa pagbabago at kalayaan. Pangalawa, paghamon sa mga awtoridad na kolonyal. Ipinapakita sa mga larawan ang mga lokal na mamamayang kumaharap sa mga kapangyarihang kolonyal bilang simbolo ng pagtutol at pakikibaka. Simbolismo ng mga bagong pambansang bandila. Simbolo ng soberanya. Ang mga bagong pambansang bandila ay kumakatawan sa soberanya at sariling pamamahala ng mga bagong malalayang bansa. Sagisag ng pagkakaisa. Pinagbubuklod ng mga bandila ang iba't ibang mamamayan sa ilalim ng isang pambansang pagkakakilanlan at iisang layunin. Pag-asa at mga mithiin. Ang mga bandila ay sumasagisag sa pag-asa at mithiin ng mga bansang lumaya mula sa pamumunong kolonyal. Mga eksena ng mga protesta, rally at pampublikong pagpapahayag. Una, pampublikong pagkakaisa. Pinagbuklod ng mga protesta ang malalaking grupo upang manawagan ng pagbabago at ipakita ang matatag na pakikilahok ng komunidad. Pangalawa, pananakot sa mga kapangyarihang kolonyal. Nagbigay ng pampolitika at panlipunang presyon ang mga demonstrasyon na nagtulak sa mga otoridad na kolonyal na pag-isipan ang mga kahilingan ng mamamayan. Panghuli, malawakang pakikilahok ng mamamayan. Ipinakita ng malawak na partisipasyon ng publiko ang suporta ng mga karaniwang tao mula sa iba't ibang komunidad para sa kilusan, mga pamana ng kolonisasyon at ang makabagong pambansang pagkakakilanlan. Matagalang epekto sa politika at lipunan. Una, mga suliranin sa mga hangganan. Patuloy na hinaharap ng mga lipunang post-kolonyal ang mga suliraning dulot ng mga hangganang itinakda noong panahon ng kolonisasyon. Pangalawa, mga modelo ng pamamahala. Ang mga bagong sistema ng pamahalaan sa mga bansang post-kolonyal ay madalas na nahihirapan sa pagiging lehitimo at epektibo. Pangatlo, hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang kasaysayan ng kolonisasyon ay nagdulot ng malalim na ugat ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan na patuloy na nakaaapekto hanggang sa kasalukuyan.
Patuloy na pagsisikap sa paghubog ng pambansang pagkakakilanlan. Una, pangangalaga sa kultura. Ang pagpapanatili ng pamanang kultural ay mahalaga upang mapanatili ang matatag at inklusibong pambansang pagkakakilanlan. Pangalawa, reforma sa edukasyon. Ang mga reforma sa edukasyon ay nagtataguyod ng kamalayan at pagkakaisa sa pamamagitan ng pagsama-sama ng iba't ibang kasaysayan at pananaw. At ang panghuli, mga inisyatibo para sa pagkakasundo. Ang pagkakasundo ay nagpapalakas ng pagkakaisa sa lipunan at tumutulong sa paghilom mula sa mga pagkakahating nagmula sa nakaraan.